At mga kapolitika, inyo pong napanood si Chelsea Fernandez dito sa wrap-up event ng Miss Cosmo 2025 sa Vietnam. So panglimang araw na po nila ngayon, 5th day dito sa kailang competition, at yung mga kaganapan ngayong araw is nagkaroon sila ng fashion show kanina, and then yung sashing ceremony ng mga candidate, and of course nakita natin yung pasabog na outfit ni Chelsea Fernandez dito sa kanyang gown, kasi gala dinner din pala nila ngayon. Katulad, marami kasi ang mga nakakapansin na parang inihalin tulad daw ng Miss Cosmo yung mga pa-event doon sa Miss Grand International 2025 na meron silang mga gala dinner, meron din silang mga fashion show. So siguro yung ibang mga pa-event or mga ganapan dito sa Miss Cosmo ay duplicate doon sa Miss Grand International. Well, wala namang masama doon mga kapolitika, as long as magkaroon lang sila ng ibang twist. Diba, magpagila dinner sila, pero merong tinatawag na twist, kasi parang ano lang din ito, social media, kumukuha ka ng mga videos doon sa ibang mga content creator, pero nilalagyan mo ng twist, nilalagyan mo ng commentary, kasi meron namang fair use policy. So pwede din ganun din sa mga beauty competition, yung mga format, yung mga theme ay pwede mong gayahin doon sa ibang mga beauty competition, pero dapat merong difference ka na babaguhin at some point sa mga event, especially itong sinasabi ng mga netizen na hindi rin talaga maiwasan na mag-comment na parang ginagaya daw ng Miss Cosmo. So I hope na ready naman sila sa mga ganitong mga comment or mga opinion ng ating mga netizen dito sa mundo ng social media. So nakita natin mga kapolitika ang ating candidate na si Chelsea Fernandez. Napakaganda, napakaaliwalas, at talagang masasabi natin na malakas ang kanyang laban dito sa nasabing kompetisyon. Pero meron ding babala ang mga supporters na mag-ingat daw baka maging biktima itong si Chelsea Fernandez ng tinatawag na cooking show or luto-luto. So wag naman sana, dahil kung ganito pa rin ang mangyayari dito sa ating ipinadala sa Miss Cosmo, hindi pa nga tayo nakaka-move on doon sa nangyari kay Atisa last year, and then here comes itong si Chelsea Fernandez. We are just hoping mga kapolitika na hindi magkakaroon ng anumang untoward incident or hindi magkakaroon ng injury ang mga candidate or mga delegate dito sa Miss Cosmo, kasi para hindi makahanap ng butas si Bawang na hindi ipapanalo or hindi tayo bigyan ng magandang placement. And the worst is baka ma-unplace pa tayo kung ma-injure. Wag naman sana mga kapolitika, dapat na mag-ingat itong si Chelsea Fernandez, kasi nakita ko kanina yung kanilang nirampahan ay medyo basa, kasi umuulan din daw ngayon doon sa Vietnam. Katulad last year, sana is walang mga untoward incident or mga trouble na ma-encounter itong si Chelsea. We hope na katulad dito sa laban niya sa Miss Universe ay smooth yung maging process at yung mga kanyang laban dito sa Miss Cosmo 2025, kasi para hindi makahanap si Bawang na hindi siya naka-attend sa mga activities dahil siya ay injured, although hindi niya kasalanan, pero i-blame kasi yan sa ibang candidate na sabihin na unfair doon sa ibang mga kandidata na naka-attend at nagpagod doon sa mga activities, and then ibibigay lang pala ang title dito sa isang injured na hindi naman nakadalo. So baka magkaroon ng ganong issue. Sana ay mag-ingat palagi itong si Chelsea, at napansin rin pala mga kapolitika ng ating mga netizen na napakaganda ng isinuot ni Chelsea dito sa sashing ceremony. So we are hoping na mas maganda yung kanyang isusuot doon sa preliminary competition at sa finals, kasi pag ito kasing estilo nila is parang hindi nila ginagamit yung know when to pick. Kay Chelsea Fernandez, yung ginagamit niya is araw-araw, pick everyday. So yun yung estilo or strategy na ginagamit, kasi itong Miss Cosmo is hindi man naman ito Miss Universe, kasi ang Cosmo is everyday daw binabantayan at nilalagyan ng score. So yun ang ating mga narinig dito sa CEO ng Miss Cosmo na si Bawang, na everyday is inoobserbahan sila sa mga activities, yung kanilang mga behavior. Parang Miss Grand ito, kumbaga, na daily is merong mga scoring daw, yung mga delegates nilalagyan nila ng score, and then i-total daw nila doon sa final. So yun daw ang kalakaran rin dito sa Miss Cos. So masasabi natin mga kapolitika na para talagang Miss Grand itong estilo ng Miss Cosmo base sa kanilang mga sistema
Okay, so unlike doon sa Miss Universe na doon ka lang bigyan ng rating pag nasa stage ka na. Okay? So, maganda itong ginagawa ni Chelsea Fernandez na alam niya yung sistema, alam niya yung hinahanap ng beauty pageant competition kasi itong beauty pageant competition is para itong nag-a-apply ka ng work. So, para pumasa ka is kinakailangan na alamin mo muna yung standard quality na hinahanap nila para maging fit ka doon sa posisyon na ina-applyan mo. Okay, so yun po ang pinaka-basic na explanation. Kung kaya nga pinapakinggan natin yung mga sinasabi ng mga CEO, pinapakinggan natin yung sinasabi ng mga head dahil yun kasi ang talagang decision maker sa kanilang mga kompetisyon. Okay, yung mga judges sometimes is mga palamuti lang, sinasabi nga nila na 30% lang daw yung sa hurado. Ang overall din pa daw talaga na desisyon is doon talaga sa pinakaulo. Okay? So, yun mga kapolitika ang ating wrap-up video ngayon at talakayan dito sa nagganap na kompetisyon sa Miss Cosmo 2025 sa Vietnam sa pamamagitan ng ating candidate of course na si Chelsea Fernandez. So, ang masasabi ko lang ay napakalakas ng kanyang maging laban. Sana ay walang ang mga untoward incident na mangyari sa kanya at alamin niya yung quality na hinahanap ng Miss Cosmo para maging fit siya doon sa kanilang standard. Okay? So ano po ang inyong reaction mga kapolitika dito sa isinuot ni Chelsea Fernandez? At kayo rin po ba ay naniniwala na ang strategy or sistema na ginagamit nila is peak everyday? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At dahil day 5 po ngayon ng Miss Cosmo,